Mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga minamahal nating tagapagsubaybay. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery at patuloy po tayong mag-aaral ng mga karunungan patungkol sa meditasyon. Ngayon po, ito po yung mga pamamaraan sa sa pagmeditasyon para po ito sa mga beginner o yung hindi pa nakaranas ng pagmemeditasyon sa talang buhay nila. Okay? Ito po, guide po ito para nyo po lubusan maramdaman o ma-feel yung inyong brain o yung inyong kailaliman ng inyong utak. Kailangan po natin yan ma-feel kasi naandyan po ang trono ng Panginoon. Kaya ito po ang ating guide sa basic na pagmemeditasyon. Kapag naabot nyo na po yung basic na state ng meditation, ay sapat na po iyon para maiakyat yung langis. Hindi na po natin kailangan yung pinakamataas na uri ng pagmeditasyon. Dapat lamang po ay ang basic. Sapat na po iyon para maiangat yung langis. Ngayon, sa mga beginner pa lang ay gawin muna ang pagmeditasyon sa kwarto na madilim. Walang ilaw upang mas lubusan ninyo mainsayo ang meditasyon. So, gagawin nyo po ito sa isang kwarto na kayo lamang. Dapat kayo lamang po. Yung kung pwede, walang pwedeng umistorbo sa inyo. Dapat gagawin mo ito sa pagitan mo at pagitan ng Diyos Ama. Dapat kayo lamang po ang nasa kwarto. Walang ibang pwedeng umistorbo sa inyo. 30 minutes to 1 hour, sapat na po iyan. Okay? Kung desidido ka, seryoso ka, pwede mong gawin every day. O kung masyado kang busy, meron kang trabaho, meron kang ginagawa, pwedeng twice a week. Kailangan po natin ma-ensayo ito. Kasi pag hindi po natin ito ma-ensayo, hindi po natin maiakyat yung langis. Ipapaliwanag ko po yan sa dulo ng video na ito. Sa pangalawa, huwag kontrolin ang paghinga. Hayaang dapat normal breathing lamang. Yung paghinga ninyo, hayaan nyo siya na normal lang. Sapat na po yun. Hindi mo na po kailangan pang na mag-control ng pag-breathe. Hindi mo na po kailangan. Kailangan po yung normal lang na paghinga ninyo. Sapat na po yun. Sa ikatlo, pwedeng naka-Indian seat. Okay? Indian seat, nakaupo sa upuan o yung relax mode, nakaupo kayo. O di kaya ay nakahiga upang mas relax ang katawan. Mas mainam itong nakahiga. Pero kung gusto nyong ma-feel talaga yung brain, kasi pag nakahiga ka, nakalapat yung ulo mo eh. Pwede mo itong gawin itong nakahiga kapag ikaw ay bihasa na. O nakailang beses ka nang gumagawa ng pagmeditasyon. Mas mainam kung para sa mga beginner, yung naka-Indian seat. Indian seat po tayo. Para po ma-feel ninyo yung inyong utak. Kailangan po natin yan. Dahil kapag hindi nyo po na-feel yan, na para lang kayong nakapikit, ay hindi po aakyat yung langis. Okay po? Kailangan nyo pong i-feel yung inyong utak. Para po yan kayong nag-e-ensayo ng pagbubuhat. Di ba pag pumasok kayo sa gym, alangan na magbuhat ka kaagad ng mabigat. Di ba magsisimula ka muna doon sa magaan hanggang sa katagalan na pag-e-ensayo mo, nakakabuhat ka na ng mga mabibigat. The same din po dito sa ating meditasyon. Ensayuhin hanggang sa ma-feel nyo po yung brain ninyo. Kapag na-feel na ninyo yung brain ninyo, pwede nyo pong kontrolin yung brain ninyo na sumipsip
ng langis dyan sa inyong lower part of your spine. Okay po? Ito po ay guide po ito sa mga baguhan, sa mga beginner. Sa oras ng meditasyon, ensayuhin na patulugin ang inyong katawan. Gaya nga ng sinabi ko sa mga previous videos ko pa. Dapat tulog ang katawan, pero gising po ang ating diwa. Yun po ang habol natin. Yun po ang tamang proseso sa pag-iensayo para makamtan natin na maiakyat yung langis. Yun yung habol natin, maiakyat ito. Sa pagganap natin ng pag-iensayo natin. Sa susunod naman ay malalaman ninyo na nasa basic state na kayo. Ito po, importante po ito sa mga baguhan dyan o kung seryoso dyan na gustong tahakin itong karunungan na ito. Sa basic state ninyo, mapapansin nyo po na para po kayong lumulutang. Para po kayong lumilipad. May nakikita po kayo ng mga iba't ibang kulay na para bang ikaw ay lumilipad sa iba't ibang kulay ng mga ulap na dumadampi sa inyong mata. Makikita nyo po yan. Yun po ang ating basic stage. Kapag na-attain na po ninyo yan o yung naranasan na po ninyo yan, sapat na po yan. Hindi nyo na po kailangan pataasin pa ang inyong pagmeditasyon. Ang habol lamang po natin ay magamot yung mga sakit-sakit sa ating mga katawan. Kapag nakamtan nyo na yon, yung basic stage na yon na para kang lumilipad sa iba't ibang kulay ng ulap, mapapansin nyo po para pong nagiging manhid yung inyong katawan. Mararanasan nyo po yan. Yun po ang basic stage. Ang basic state of meditation ay sapat na po, gaya ng sinabi ko, sapat na para maiangat yung sinasabing sagradong langis pabalik doon sa inyong middle brain, sa inyong thalamus. Sapat na po iyon. Okay? Dahil may tulong po iyan ng sikretong frequency. At yung frequency na yun na inyong isisignal sa inyong vagus nerve, magbabibrate po iyon papunta sa inyong lower part of your spine. Okay? Pagkatapos po nun, yung oil magiging parang booster niya yung frequency para maiakyat siya doon sa itaas. Pero hindi naman yan basta-basta aakyat kung ikaw ay nagdi-discharge. Gaya ng sinabi ko, huwag nyo pong i-consume yung oil. Avoid po natin yung pag-consume ng oil sa given 7-day period po. Kung pwede, kung seryoso ka, sa entire day of the month, i-avoid po natin yan. Kasi ang purpose po natin is to preserve the oil para po sa darating na December 25. Dapat ensayuhin na tulog ang katawan. Gaya ng sinabi ko, tulog ang katawan pero yung gising, yung kamalayan. Damdamin nyo po yung inyong utak. Feel your brain. Kailangan po natin yan. Hanggat hindi po natin maiensayo yan, hindi po aangat yung langis. Okay po? Ngayon, malamang nakapanood na po lahat ng The Passion of the Christ. Hindi po ba? Si Kristo o si Yahushua ang kumakatawan bilang the anointed oil. Kaya nga Christus, the anointed. Siya ang kumakatawan bilang the anointed oil. Diba pinili natin siya? At hindi natin pinili itong si Baraba o si Barabas. Kasi si Barabas po ang kumakatawan
sa emotion, yung anger, greed, jealousy, bitterness, selfishness, at iba pa. Kailangan po natin yan i-let go. Yun po ang mensahe sa Biblia, yung pagkwento sa Biblia. Kailangan po natin itong i-let go. Pati po yung mga emotional attachment natin sa mga bagay-bagay. Kailangan po natin yan i-let go. Bitawan po natin yan. Dapat po na doon tayo sa calmness at doon tayo sa mismong balance. Upang ma-crucify itong oil, kailangan po natin ipako si Jesus. Kailangan po natin siyang i-crucify. Kasi pag hindi po natin siya i-crucify, hindi po aangat yung langis. In order to crucify Yahushua, ay kailangan po natin i-let go ito. Bitawan na po natin ito, mga kapatid. Pag nabitawan na po natin yan, panahon na praktisin ang pag-crucify sa Kanya. Yun ang Kanyang mensahe sa inyo. Kailangan natin siyang i-crucify. Okay? Kailangan natin siyang ipako para umangat siya doon sa inyong middle brain at kayo ay magiging born again. Yun ang ibig sabihin ng born again. Hindi po relihiyon ang born again, kundi ang senyales ng born again ay ang pag-akyat muli ng oil doon sa inyong middle brain. Ngayon, kapag kayo ay nasa posisyon ng pagmemeditasyon, okay? Sa mga beginner, wag muna doon kayo sa relax mode o yung nakahiga. Wag po muna kayo doon. Gawin nyo po muna yung Indian sit. Okay, praktisin nyo po yan para po ma-feel nyo po yung inyong brain. Kailangan po natin yan. Habang nasa ganitong posisyon kayo at nagmemeditasyon, mapapansin nyo po dito. Sumasakit po ito o di kaya ito po ay nagiging manhid, lalo na yung inyong mga tuhod, pati yung inyong paa. Mamamanhid po yan, indication po yan na kayo ay beginner. Okay? Katagalan na ginagampanan ninyo yung pagmemeditasyon, dahan-dahan po itong nawawala. Sa unang attempt nyo po yan, ito po ay mamamanhid po ito. Namamanhid po yan. Hindi nyo po yan, halos hindi nyo po yan maramdaman. Namamanhid po yan. Keep practicing po. Mag-practice ng mag-practice ng mag-practice. Mapapansin nyo po, siguro mga 3 months, kung twice a week, kayong nagpa-practice, siguro mga 3 months, mapapansin ninyo na hindi na itong mga ito, yung kasukasuhan ninyo, ay sumasakit. Hindi katulad nung unang nag-attempt ka na mag-meditasyon ay sumasakit. Mapapansin nyo po yan after 3 months kung twice a week kayong nag-meditasyon. Pero kung araw-araw naman, siguro mga 1 month, 1 month, mafe-feel na ninyo na hindi ito sumasakit. Hindi katulad nung unang pag-upo mo ng Indian sit at nag-meditasyon ka, ay sumasakit ito. Mapapansin nyo po yan. Kayo po ang makakapansin yan kasi katawan nyo po yan. Okay po? Sinasabi ko lamang po dito yung aking experience. Sasakit po ito, yung mga yan, manhid yan, lalo na itong binti mo, mamamanhid yan. Pero katagalan na ensayo mo, mapapansin mo na dahan-dahang nawawala. Yung pagmamanhid na imbis na 10 minutes lang na nagiging manhid na yung itong mga parte ng katawan mo na ito, sa katagalang ensayo mo, napapansin mo every 15 minutes, saka dumarating yung pagmamanhid.
hanggang sa umabot ka na sa panahon na every 1 hour, 2 hour, tapos hindi na siya namamanhid, yun na po ay dahan-dahan na po kayong ginagamot. Okay? Kaya namamanhid po yan, kaya kailangan po ng mga ganito na naka-Indian seat kayo. Kung pwede naman po ay yung meditation seat po ang ating gawin. Okay? Ito po kasi ang pagkilatis kung ang inyong mga nerve o yung vein ninyo sa inyong katawan ay na-flow pa ng dugo o na dadaluyan pa, na tatapunan pa ng mga bitamina na dinadala ng dugo. Kapag namanhid po iyan, ibig sabihin may problema po ang inyong katawan. Okay? Alam po ito ng mga nagmemeditasyon. Mapapansin nyo yan, gayang sinabi ko, katagalan ng ensayo ninyo, mawawala yung pagmamanhid at mapapansin nyo po, yung inyong puso, parang bago. Parang everyday active yung inyong puso at hindi ka basta-basta napapagod. Kapag hindi mo na nararamdaman itong pagmamanhid ng mga part ng katawan na ito. Mapapansin nyo po, after nyong magmeditasyon, parang isang buong araw hindi ka napapagod. Mapapansin nyo po yan. Kung sa panahon na hindi ka pa nagmemeditasyon, ay kung minsan kung sa office ka man o di kaya may ginagawa ka, minsan napapansin mo parang hinihikab, lagi kang hinihikab, parang inaantok ka, parang pag nasa trabaho ka, parang gusto mong matulog, gusto mong umuwi ng bahay, gusto mong humiga. Napapansin nyo po yan. Pero after nyo po magampanan ito, siguro kung 3 months, kung twice a week nyo ginagawa, siguro mga 3 months, mapapansin nyo po, nawawala na yung paghikab ninyo. Parang lagi kang active. Yun po ay dahan-dahan na po kayong ginagamot ng inyong CSF o yung tinatawag na cerebrospinal fluid. Ibig sabihin, nagse-circulate na po yung dahan-dahan na po nagse-circulate yung vitamins, okay, na kinecreate ng inyong sperm. Kasi po yung sperm po natin, pag naipon po yan at na-breakdown po yan, naandyan po ang mga nutrients and vitamins na hindi nakikita sa anumang gamot. Yun po ang sikreto. Okay po? Ngayon, maraming naghahanap nito. Sa Biblia man, mga mayayaman man dyan, mga archaeologists man yan, naghahanap nito. Hindi po ito tinatawag na Ark of Covenant. Okay? Hindi rin po ito tinatawag na Ark of Contract. Ito po ay Ark of Contact. Hindi contract. Contact po yan. Ibig sabihin, from point to point. From point, bababa yung langis at kailangan mo siyang i-contact, ibalik doon sa mismong point para mag-rejuvenate ka sa darating na January, which is hindi first month of the year. Kasi ang Marso ang unang months of the year, not January. Yun po ang tinatawag na Ark of Contact. At kahit kailan, kahit gumastos man sila na mga milyon-milyon, ay hindi nila ito makikita. Okay? Kayo po ang hahanap nito. Hindi po ito makikita, hindi po ito material na bagay. Yang nakasulat sa Biblia na yan. Ito po ay nasa loob ng inyong utak. Sa inyong lower thalamus na sa baba niyan, yun ang tinatawag na Ark
of Contact na andoon po ang mercy seat kung saan pagbalik ng oil, papatak siya doon. Kaya yung mga naghahanap nito, kahit siguro ilang taon na, hindi nila ito makikita. Bakit nila hinahanap yung bagay na nasa loob naman ng utak nila? Okay? Hindi nila alam ito eh. Ito po ang tinatawag na Ark of Contact. Not the Ark of Covenant, not the Ark of Contract, kundi contact. Yung pagbalik ng langis doon sa itaas. At papatak siya dito para sa panibagong bugso ng dugo na dadaloy sa inyong mga ugat. Yun po ang ibig sabihin. Ngayon, sa loob ng tinatawag nila na Ark of Covenant, sa loob nun meron tinatawag na 2 tablets kung saan nakasulat yung 10 Commandments. 2 tablets. Yung 2 tablets na yon ay sumisimbolo po sa right and left hemisphere ng inyong utak. Left hemisphere and right hemisphere of your brain. Yun po ang sinisimbolo ng dalawang tablet. At yung 10 Commandments po, kahit baliktarin man natin ang mundo, ay equivalent po lahat yan sa love. Pag-ibig po. Mahalin po natin ang kapwa natin kasi yan po ay trono ng Panginoon at ganun din po kayo. Trono din po kayo ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus lagi, turn the other cheeks and love your enemy. Okay po? Ngayon, meron doon sa loob ay yung rod o yung tinatawag na staff ni Aaron o ni Aaron. Hindi po yun literal na staff. Yun po ay kumakatawan sa inyong spine. Okay? Yung inyong backbone, yung inyong spinal cord, yun po ang kinakatawan nito. At yung sinasabi nila na the bowl of manna, yung manna po ay yung sacred oil. Kaya kahit kailan, anumang hukay nila sa mundo ay hindi nila makikita yung Ark of Covenant kasi nga yung Ark of Covenant ay nasa loob ng ating utak. Makikita mo lamang yan kapag ikaw ay nagmeditasyon. Gaya nga sabi ng Panginoon, until na makita ng tao yung dumating yung panahon na i-reveal niya sa tao. Ngayon, marireveal lamang niya yon kapag kayo po ay nagmeditasyon. Okay po? Tandaan nyo po, ang 10 Commandments po, it's all about love. Pag-ibig sa kapwa. Yan po ang mensahe sa Biblia na hanggang ngayon, kalkal sila ng kalkal para makita yung Ark of Covenant. Hindi nila yan makikita kasi nasa loob ng utak nila. Okay po? Hanggang sa muli, ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery at kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga videos. Maraming salamat po.